50,000 pesos na utangan pwedeng bayaran ng 91 up to 360 days at 6 terms pa. Matagal ko nang nakikita yung loan application na to at ngayon mare-review ko na. May nagsasabi na maganda daw, fast and responsive, with low interest unlike others. Very fast and smooth transactions, good loan apps, and fast approval. Gaano katotoo yung mga sinasabi nila dito? Yan yung aalamin natin sa may video na to. So pag-usapan niya natin ang RPAX loan application na currently ay may 4.7 na ratings dito sa may Play Store. Legit nga ba at mabilis? So alamin na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago kang gustong subukan na loan application at natatakot ka na baka hindi naman talaga legit, i-comment down mo na yan para masubukan ko. At na hindi mo na ma-share yung personal information mo tapos in the end, hindi naman pala makakatulong sa'yo. Going back, itong pag-uusapan natin ngayon ay ang RPAX loan under RPAX Fund Lending Corporation na nagpapaloan daw ng 1,000 up to 50,000 pesos at base dito sa pinapakita nila sa application nila, 91 up to 360 days daw. So 3 months up to 1 year. At kare-release lang nitong February 9, 2026. And short disclaimer, hindi ko kayo iniengganyo na mag-apply dito sa may mga nire-review ko. This video is for educational, for general purposes, and para na din sa awareness. Para bago kayo mag-try is alam nyo muna kung ano yung mga pinapasok nyo na utangan online. Makakatulong ba talaga or hindi? Nasa sa inyo pa din yung 100% decision, pero mamaya na kayo mag-decide sa dulo ng video na to. So fast forward na nga, after kong applyan itong loan application na to, na-offeran lang naman ako sa 2,000 pesos. Pwede kong ma-loan yung 1,000 which is yung minimum at yung maximum nga na in-offer ay 2,000 pesos. At yung loan term na nakalagay ay 91 days. So, 6 na bayaran. Hindi ko nga lang may papakita sa inyo dahil bawal yung screenshot dito sa my application nila. At may service fee na mababawas which is 30 pesos. Kaya yung matatanggap ko na lang ay 1,970. If 2,000 pesos ang kukuhanin ko. So, ang bayaran dito, may interval na every 15 days, which is 355, 352, 349 pesos, 347, at 344, yung last 302 sa October 9 babayaran. So, yan yung nakalagay dito, pero to receive is to believe. Hanggat hindi ko natatanggap, hanggat hindi natin natatanggap, wala munang maniniwala. Yan yung 2,000 pesos. So, dito muna ako sa may 1,000 dahil ito yung minimum na pwedeng utangin para mapakita ko din sa inyo. So, sa 1,000 pesos may makakaltas na 15 pesos. Kaya yung matatanggap ko na lang ay 985. Pagbabayad naman dito, ganun pa rin every 15 days ang interval. Unang pagbabayad, 177. Pangalawa, 176. Pangatlo, 174. Pang-apat, 173. Pang-lima, 172. Pang-last, 151. Bago ko pala i-go is nagtanong ulit sila na dapat daw yung maximum amount na yung utangin ko para daw mas ma-maintain ko yung pagkakaroon ng good credit sa kanilang loan application, which is nako, wag tayong mag-go dito kung magkano lang yung kailangan natin. If ever man na maganda to, yun lang yung utangin natin. So ako is, hindi ko i-go ang 2,000. So dito lang ako sa 1,000 magi-stick. So may lumabas na nga na success, your approved funds are on the way na daw. So eto, after kong i-close, on the way na, pero after kong i-close is automatically nag-reject. So, bakit naman ganon? Akala ko naman fast approval. Wala pang isang minuto, rejected na agad. So, eto, please try again daw after 14 days. And para sa akin, nako, ipagpapatuloy ko ba o hindi? So, after ko ngang mabasa itong nasa ratings and reviews nila, nako, napag-desisyon ako na hindi ko na ito ipagpapatuloy. At kung ako sa inyo, well, nasa sa inyo pa din naman yung desisyon ko ipagpapatuloy nyo. Pero eto, yung sinasabi sa 1-star rating. At ito naman din yung maipapayo ko sa inyo, if ever na may gusto kayong loan application na subukan, doon kayo tumingin sa 1-star rating. Doon sa may most critical, sa pinaka-lowest star. After my on-time payment, I applied for another loan but they rejected. So, ibig sabihin dito sa kanya is sa unang apply niya na aprobahan, pero sa pangalawa is automatically rejected.
Next, easy to apply but after a minute reject. O yung kanya umabot naman ng 1 minuto pero sa akin is segundo lang rejected na agad. And next, do not approve my loan. Ayan, di nyo nilalagay yung i-release nyong amount, hidden fees. First to apply reject, very high interest na nga, short term pa ng 7 days. O, yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo naniniwala sa 91 days dahil baka mabigla naman kayo, hindi naman talaga 91 days. So, ito 7 days at full payment sa first due. So, short term 7 days, babayaran na almost full amount. At piso na lang yung kasunod na babayaran. Anong klaseng term yan? At 1K lang offered loan, ang tagal pa mag-process. 20 minutes na pag-aantay equals disapprove pa. And next, sobrang ang mahal ng tubo. 6 days lang dapat magbayad na. Tawag ng tawag, wala pang due. Pour up, it doesn't approve anything. Ayan, declined. Grabe, liit nga ng interest, pero service fee nakakaloka. Yung 10,000 mo magiging 6,300. At take note, 7 days mo babayaran. So, yan yung mga sinasabi sa may application nila. So, dito pala makakapag-decide na kayo kung ipagpapatuloy nyo ba o hindi. So, dito nga pala, 2 contact references lang. Pwede rin ng student unemployed, in short, walang trabaho, pwede dito. Sa ID naman, marami silang mga pamimilian. Pwede ang PhilHealth ID, National ID. Pero meron pa silang pa-background check dito kung ilan yung credit card. At meron pang pa-optional sila na information kagaya ng Viber account, Facebook account, at alternate phone number. So ito optional lang din naman. Kaya siguro hindi ako na-aprobahan dahil hindi ko to pinrovide. Yes, hindi ko pinrovide kasi optional lang naman. Choice natin kung ibibigay natin or hindi. Kung i-share natin or hindi. Pero ano ba yung purpose na to? Bakit ang dami? So pagka ba hindi tayo nakapagbayad agad is kukontakin tayo dito. So eto na nga, nagbasa-basa ako sa loan terms and agreements nila bago ako kanina mag-go. At nabasa ko nga doon na possible na kontakin nila yung mga inilagay mo as contact references if ever na hindi ka makapagbayad at pagka malapit na yung bayaran. So yan din yung dapat nyong inaalam. Pero sa loan agreement nila, wala yung pinaka-disclosure statement kung magkano ba yung loan amount na iniloan mo sa kanila. Dapat nakalagay doon kung kailan ba talaga yung mga due dates. Magkano lang ba yung matatanggap mo at yung interest rate. So, walang ganun ako nakita sa loan terms and agreements nila. So, yun yung dapat nyo binabasa sa kahit na anong loan application na sinusubukan nyo para mas malinaw. Kaya kung walang malinaw na loan terms and agreements, nako, mag-isip na kayo. Yes, matatawag na legit, na legal dahil SEC registered, pero hindi ibig sabihin nun wala na kayo ditong matatanggap na mga pananakot, pagbabanta. Dahil kagaya nga ng sinabi dito sa 1-star rating, yes, meron na nga sa inyong tatawag ng tatawag galing sa iba't ibang numbers. So kayo, nasubukan nyo na din ba itong RPAX? Comment down below para makatulong na nga din sa may iba pang viewers na nagbabalak umutang dito. So bago tayo mag-end, isi-share ko muna sa inyo itong gamit na gamit ko na power bank from Ugreen. And marami nga siya ditong saksakan. May power button dito sa may gilid. At airline friendly pa. So pwede nyo itong dalhin pagka mag-out of the country kayo, hindi ito kukumpiskahin. Napaka-handy lang niyang dalhin. At ilang phone din yung na-fully charge na to. So ayun, nandyan yung link sa baba. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!